share the gospel. Ang dapat alam niyo yung tungkulin niyo mga kapatid. Hindi yung tungkulin natin yung uupo lang tayo, makikinig mga kapatid. Amen? Ang tungkulin ng bawat isa mga kapatid is to help one another and build one another. Amen. Amen? Dapat magtutulungan tayo mga kapatid. Ang kapatid mga kapatid, you have to build him. Amen. Hindi mo siya dapat, tawag dito, hilahin pababa. Amen? Ang kapatid natin sa pananampalataya mga kapatid, dapat mahalin natin. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi responsibility natin yan. Amen? Kaya minsan mga kapatid, pag mayroon tayong dito, pag may nag-iiringan sa church, hindi magandang feeling. Di ba? Mas maganda yung nakikita mo na nagyayakapan, di ba? Nag-uusap, masaya, mga kapatid. That is a sign of a healthy church. Amen. And that is also a sign of a healthy saint. Amen. Amen. Hallelujah. Now mga kapatid, si Paul mga kapatid, sumulat siya sa Galatians, sa Thessalonians mga kapatid. Amen? Si Paul, yung Thessalonians that time is a new church, bago siyang church mga kapatid. Pero, nandun yung dedication nila mga kapatid. Nung iniwan sila ni Paul mga kapatid, nag-aalala pa rin si Paul kasi he was worried that someone may come, amen, and teach them another doctrine. So he sent Timothy. He sent Timothy back to Thessalonica, mga kapatid, Thessalonica. So, when Timothy reached there, mga kapatid, he wrote to Paul. He says that everything is fine, everything is okay, mga kapatid. Amen? So, kaya gumawa pa ng sulat pa rin si Paul, mga kapatid, to encourage them. Amen? To comfort them and strengthen them. Amen? Sinulatan niya ang Thessalonians mga kapatid para lalo pa silang maging malakas mga kapatid. Amen? Para sa pagdating ng Panginoon, handa sila. Amen? So it's the same thing with us mga kapatid. Amen? Yung pag-church natin mga kapatid, hindi ito tawag dito, hindi ito sa pilitan, hindi mo obligasyon mga kapatid. Amen? Ano ang pagdalo sa church mga kapatid? Ito yung dumadala ka mga kapatid dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Kasi kung dadala ka, hindi mo mahal ang Panginoon mga kapatid, anong mangyayari sa'yo? Walang mangyayari sa'yo. Parang makipagbarkadahan ka lang. Amen? Dumayo ka pa sa church para makipagchismisan. Di ba? So hindi tayo magiging ehemplo o katuwang ng iglesia. Amen? So lahat tayo mga kapatid, dapat meron tayong kabigatan. Amen? We have ministers. Amen? May mga ministro tayo mga kapatid na tumutulong sa atin, tumutulong sa pastor mga kapatid. Amen? Kaya siguraduhin natin mga kapatid yung tungkulin natin na gagawa natin mga kapatid. Amen? So dito sa sulat ni Paul mga kapatid, marami siyang bagay na gusto kong matutunan mga kapatid na Thessalonica mga kapatid. Isa rito mga kapatid is kung paano sila mamumuhay. Amen? Hallelujah. At in-emphasize dito mga kapatid, yung kapayapaan within the community. And respect those who work hard among them and guidance on how to treat each other mga kapatid. And also encourage a life, joy, prayer, thanksgiving, regardless of circumstances mga kapatid. Because this is God's will for them in Christ Jesus mga kapatid. And the same thing with us. Hallelujah. Pag may problema ka, huwag mong idadama yung pananampalataya mo. Kasi natural sa tao yan mga kapatid, pag may problema, pati yung gawain ay nadadamay mga kapatid. Amen? Pag mayroong mga kabigatan mga kapatid, nagmumukmuk. Amen? Nandun yung galing sa puso niya mga kapatid. Amen. This is all wrong mga kapatid. Amen. Yes. May trust na
magkakaroon ka ng problema, mas lalo ka lumalapit sa Panginoon. Amen. Pag may sakit ka, mga kapatid, di ako pupunta sa church, bakit masakit ikot ko? Anong silbi ng Diyos mo? Di ba? Amen. Ako nga, hilo-hilo pa eh. Amen? Talagang hindi ko kayang tumayo, mga kapatid, nahihilo talaga ako, mga kapatid. But, this is the will of God. Amen. Yung kalooban ng Panginoon ang sundin natin, mga kapatid. Huwag masunod yung sarili natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So tandaan natin, mga kapatid, lahat tayo na naririto, mga kapatid, ay tinawag tayo ng Diyos. Amen? Hindi si Sister Carol tumawag sa inyo. Amen? Hindi si Sister Jackie. Hindi yung mga nag-invite sa inyo, mga kapatid. Diyos ang tumawag sa inyo. Amen. Hallelujah. Sabi nga ron sa Proverbs 18:1, mga kapatid, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all judgment, mga kapatid. Amen? Huwag kang huwag kang loner, huwag kang maging makasarili, mga kapatid. Amen? Kasi pag na ganyan ang ugali natin, mga kapatid, ina-isolate natin yung sarili. Nasa church ka na nga, ina-isolate mo pa yung sarili mo. Di ba? Kaya nga pumunta sa church eh. Para gumaang ang pakiramdam mo. That's right. Pero bakit ganun? Baka parang bumigat pa. Di ba? Kasi nakita ko si ganito eh. Nawalan ako ng gana. Di ba? Nawala ako sa mood. Amen? Pag nasa church ka, mga kapatid, you should always be in good mood. Amen. Amen? Kaya nga sabi ni, tinuturo nga rin ni Paul, kung babasahin niyo yung buong 1 Thessalonians, mga kapatid, chapter 5, o yung buong Thessalonians, mga kapatid. Tinuturo rito ni Paul, mga kapatid, kung paano ka mamumuhay ng maayos na walang inaalala at naroon ang pagtitiwala mo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. So yung tao makasarili, mga kapatid, yung ina-isolate mo yung sarili mo sa kapwa mo, mananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung tao, mga kapatid, na pinatigas na ng Panginoon yung puso niya. Hindi na siya tumatanggap ng advice. Amen? Kahit lumalawit na yung lalamunan ng preacher o ng teacher sa harapan, hindi na siya natututo. Bakit? Kasi sarili niya na lang iniisip niya, mga kapatid. Amen? So wala na sa kanya yung tinatawag na sound judgment, mga kapatid. Ano ba yung sound judgment, mga kapatid? Sound judgment refers to the ability to make decision or form opinions based on a clear understanding of the situation, mga kapatid. Amen. Diba sabi ko nga, pag galit ka, huwag kang magdidesisyon. That's right. Amen. Pakalmahin mo muna yung sarili mo at manalangin ka. Then you make your decision, mga kapatid. Kasi pag ang decision natin, mga kapatid, na involving emotion, mga kapatid, it will always be a wrong decision. That's right. Galit ka sa asawa mo. Iwalay ako na to. Bakit? Galit ka kasi. May dumating ang asawa mo, may dalang pasalubong, may bulaklak. Nawala na. Hindi ko na hiwalayin ito. Okay naman ko na. Diba? Praise the Lord! So don't rely on your emotions, mga kapatid. That's right. Amen? Kasi emosyon mo, mga kapatid, dadalhin ka niya sa mga bagay, mga kapatid, na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. That's right. Amen? Kaya ang ina-advise natin, bago ka tumating sa church, dapat may joy ka na sa puso. Amen! Amen! Nandiyan na dapat si joy. Amen? Hindi ibang joy, ah. Yung kaligayahan nasa puso mo na talaga, mga kapatid. Yung excited ka na pupunta ka sa church. Amen! Amen? Amen! Pag walang sundo, mamasahe ka. Praise the Lord! Amen! Hallelujah. That's right. That's right.
Hindi tayo tinawag ng Panginoon mga kapatid para lahat ng bagay maging maanuwan sa atin mga kapatid. Amen. Kailangan natin magsakripisyo. Amen. Nasabihin natin, mahal kita Panginoon. Walang sumundo, tutulong na lang ako. Parang mali. Amen. Pero subukan mong kailangan ka ng pamilya mo. Di ba? Anong gagawin mo? Mangungutang ka pa ng pamasahe para makapunta lang dun sa pamilya mo dahil mahal mo yun eh. Di ba? So ganun din mga kapatid, dapat mas mahal mo yung Diyos sa pamilya mo. Amen. Diba? Nasa kautusan ng Panginoon mo yan mga kapatid. Mahalin mo muna siya bago yung iba. Amen. Kaya nga mga kapatid, pag mahal natin ang Panginoon, amen, maayos yung buhay natin. Amen. Especially dun sa mga lalaki. Diba? Kasi yung lalaki mga kapatid, pag hindi niya mahal ang Panginoon, makakita siya ng bagong mahal. Amen. Pero kung mahal mo ang Panginoon mga kapatid, lilinisin ng Panginoon yung isip mo. Amen. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin natin. In Proverbs 18:1 mga kapatid, it suggests that one should not act solely or self-interest or without considering the wisdom and guidance that comes from a broader perspective mga kapatid or within our human community mga kapatid. Dapat mga kapatid, maging magkaroon tayong tinatawag na teachable spirit. Amen. Amen? Dapat kinorek ka, huwag ka magagalit. Amen. Kinokorek ka. Yung nagko-correct siya, ibig sabihin mahal ka nun. Amen. Amen? Dapat magpasalamat pa nga tayo, may nagtatama sa atin. Diba? Eh kung wala na, wala ka na rin. Diba? Mapupunta tayo sa tawag na tiyak na kapahamakan mga kapatid. Amen? Dapat para tayo, alam mo yung mga soldier, mga sundalo, hindi ako sundalo pero alam ko meron tinatawag na body-body. Di ba may kabady ka palagi. Amen? So yung kabady mo mga kapatid, parang iisa lang kayo. Just like husband and wife mga kapatid, diba sa Biblia, you are already one. Amen? So mga kapatid, ang isa't isa mga kapatid, inalagaan nila yung sarili. Amen? Hindi kinaiingitan, hindi kinaiinisan. Amen? Dapat mga kapatid, bawat isa sa atin mga kapatid, mahalin natin yung kapwa natin. Amen. Amen? So sa ganitong kapamaraan mga kapatid, ay naisasagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Diba? Diba sabi, love your neighbor. Diba? Mahalin mo yung kapitbahay mo. Yun nga, hindi kapatid. Neighbor lang yun. Sinasabi, mahalin mo. How much more your brother? Christ. Diba? Amen. Hallelujah. Lahat mga kapatid, nang nagkakaroon ng pagkakaisa mga kapatid, ay nagkakaroon ng katagumpayan mga kapatid. Amen. Kahit sa kahit even in the sports mga kapatid. Amen? Yung basketball team, pag nagkanya-kanya yan, hindi sila mananalo. Amen. That's right. Amen? Dapat mayroong coordination. Amen. Amen. Meron silang pagkakaisa mga kapatid. Meron silang plano. Amen? Para magiging matagumpay sila mga kapatid. Amen? So it's the same thing in the church. Amen? Pag may nilunch tayong activities, amen? Suportahan natin. Amen? Hindi nasa isip mo, activities na naman. Alas 9 na naman uwi ko dito. Di ba? Amen? Mas maganda kung nasa church kayo safe. That's right. Kaysa gala-gala kayo dyan mga kapatid. Amen? Nagala kayo, magastos pa.
Dito hindi kayo ginugutom. Yes. May dinner. Amen. Di ba? Lalo na nandiyan si Terenita. Pag sa si Terenita umuwi ng alas 10, ibig sabihin busog kayo lahat. Amen? Amen. Kasi ano niya eh, libangan niya yung magluto. Amen? So ganun din tayo mga kapatid. Amen? Dapat lahat tayo mga kapatid may ginagawa para sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi yung wala lang, nandiyan ka lang. Ano ka, display? Hindi tayo display mga kapatid. Amen? Hindi natin kailangan ng display. Amen? Kailangan natin yung gumagawa sa Panginoon. Amen? Kaya saludo ko dun sa mga soul winner natin mga kapatid. Amen? Kasi ginagawa nila yung dapat nilang gampanan mga kapatid para sa Panginoon mga kapatid. If your desire mga kapatid is to please God, amen, lahat magiging maayos. Everything will be good. It will be okay mga kapatid. Amen? But if your desire is just to please yourself mga kapatid, then you don't belong to the church. Amen? Amen. Hallelujah. You have a talent, diba? Talent ha? Talent para gamitin sa Panginoon, use it. Amen. Amen? Because in that way you honor God. Amen. Diba? Praise the Lord mga kapatid. Naalala ko na naman mga kapatid nung nagsisimula ako sa church. Ginawa akong musical director, wala nang nakuha na. Diba? Tumipa lang ako ng 3 tipa. Magaling yan. Sabi yung magaling 3 tipa. ADG lang alam kong tipa. Sabi nung pastor na alis, kaya mo yan. Kasi yung pastor, gitarista namin na alis, pupunta sa ibang sektor na ilang siyang pastor na. So, I prayed. Sabi ko, anong gagawin ko? Paano ko pangunahan yung pagkanta? Marunong ako kumanta mga kapatid. Amen? Pero paano ko i-lead yung church? Di ba? So mga kapatid, again, I sacrifice. Pagkatapos ng church mga kapatid, magpa-practice ako, dala-dala ko yung gitara yan sa bahay. Nagpa-practice ako mga kapatid kahit madaling araw na ako matulog. Amen? Kasi ayoko mapahiya. Noon, ang intention ko mga kapatid, ayoko mapahiya sa tao. Amen? And I pray God that He give me wisdom. He gave me the talent, mga kapatid, kasi wala akong talent eh. So nahihiling pala yun. Diba? Umiling din kayo ng talent, yung walang talent yun, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Yung talent bibigay ng Panginoon libre yun, walang bayad. Amen. You should have a desire in your heart. Thank you, Lord. Gusto mo mag-gitara? Damputin mo yung gitara. Tumipa-tipa ka. Diba? Huwag plato, tinidor, kutsara ang dadamputin mo. Amen? So mga kapatid, in short mga kapatid, I learned. No? Natuto ako mga kapatid. Till such time mga kapatid na kahit wala ng chords, nakakatugtog ako mga kapatid. Amen? So nakita niyo ang ini-emphasize ko rito mga kapatid. Hindi lang mga kapatid, hindi ka pwedeng bigyan ng Panginoon ng isang bagay, amen, na hindi mo hihilingin at hindi mo paghihirapan. Amen. Di ba? You pray, you ask, mga kapatid, and you will receive. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, Paul wrote, mga kapatid, to Thessalonians mga kapatid, so that they can build a strong foundation mga kapatid. Amen. Actually, hindi natinag ang Thessalonica mga kapatid. That is one of the first church in 7 churches na tinayo ni Paul mga kapatid. Amen? Ganon din tayo. We should be like the Thessalonians mga kapatid. Amen? Hindi may narinig kang bagong turo, mukhang maganda yun doon na ako.
Amen? I'm telling you mga kapatid, you are in the right church. Amen. Amen. Praise Lord. Praise Lord. Not because kaming namumuno sa church mga kapatid. Because the truth is here. Amen. Narinig katotohanan mga kapatid, wala tayong tinatago sa salita ng Panginoon. Amen. Inihahayag natin mga kapatid para sa ikatututo at ikatitibay ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, when there is a time mga kapatid, or where there's an opportunity mga kapatid, na makagawa tayo sa Panginoon mga kapatid, let's do it. Amen? Huwag natin sabihin, hindi ko kaya to. Pag sinabi mo yun, hindi mo talaga makakaya mga kapatid. Dapat maging night ka. No? Just do it. Gawin mo lang mga kapatid. And God will provide. And God will give you the talent. And God will bless you. Praise the Yung Lord. pagluluto, talent din yan. Amen. Diba? Hindi, sa totoo lang mga kapatid. O, subukan mong magkaroon ng church, puro kumakain lang. Wala kayong makainin. Puro kayo order. Diba? Everything that you do sa Panginoon mga kapatid is a talent given to you by God. Amen. Sino may talent dito? Amen. Maraming talent ha. Thank you, Lord. Amen mga kapatid. So gamitin natin yung talent na yan para sa Panginoon mga kapatid. Amen? Hindi para sumikat tayo mga kapatid, kundi para malugod ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon mga kapatid. You know, ang buhay natin sa mundo mga kapatid, there's no assurance. Hindi natin alam mga kapatid kung ano yung mangyayari sa ating mga kapatid. All what we have is faith. Amen. Nasa puso natin yung pananampalataya mga kapatid. Amen? Bahala na ang Panginoon sa atin mga kapatid. Amen? Pero, pag sinabi na, pag binigay natin lahat sa Panginoon mga kapatid, dapat kampante tayo. Amen. Amen. Nanalangin ka. Sinabi mo sa Panginoon yung kailangan mo mga kapatid. Amen? Kinabukasan, nag-aalala ka pa rin. Brethren, read your Bible. You can trust God. Amen? Makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid. Amen? So ba't ka mag-aalinlangan mga kapatid? Amen? Ba't hindi mo subukan? Amen. Diba? Walang mawawala sa atin kung susubok tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa tagal ko ng pananampalataya mga kapatid, maging may bahay ng mga kapatid sa Diyos mga kapatid, halos lahat ng panalangin namin binigay ng Panginoon. Amen. Ayan o, si Jaira. Fruit ng prayer. Amen. Akala namin wala na kaming magiging anak mga kapatid kasi ano na eh, talagang nasa finish line na kami. Pero humabol pa, di ba? Bakit? Because God is powerful. Amen. And I want to tell you mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen? Mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. Yes, Lord. Kahit na bugbog ka pa ng problema mga kapatid, parang feeling mo hindi ka mahal ng Panginoon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen. All you have to do is to kneel down and pray. Amen? Again, ang pananampalataya na walang gawa ay patay mga kapatid. So faith without work is dead mga kapatid. Ibig sabihin may gagawin tayo mga kapatid. Amen. Amen? Marami pa tayong dapat gawin para sa kapurihan ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. And sinabi nito ni Paul mga kapatid, respect your elders.
Respetuhin mo yung elders mo. Lalo na yung nagdala sa'yo nandito sa iglesia. Amen? Alam natin, ginamit sila ng Panginoon mga kapatid, pero kung hindi sa kanila mga kapatid, wala rin kayo rito. Amen. Amen? Mahalin natin mga kapatid yung ating mga kapatid na nagpapagal na magdala ng kaluluwa mga kapatid. Amen? Hallelujah. And in the same manner mga kapatid, I encourage each and every one of you mga kapatid to reach for the lost souls as well mga kapatid. Amen. Amen? So mga kapatid, we are not an idle Christian. Hindi tayong Kristiyano na wala lang ginagawa. Di ba? Hindi, iba na tayo ng mga kapatid. Noon, pupunta tayo sa simbahan, uuwi na. Ano nangyari? Wala. Inaantay mo na naman yung linggo para pumunta uli dun sa simbahan. Amen? Para makinig na naman ng sermon na hindi mo naiintindihan. Di ba? But here, mga kapatid, we encourage each and every one of us, mga kapatid, to reach for the soul. Amen. Amen? At yung mga naririnig natin, natututunan natin sa iglesia, mga kapatid, dapat ilagay natin sa puso natin. Amen? Huwag sa isip mo. Kasi yung isip natin, I keep on telling this, may tendency makalimot. Pag matanda ka na, wala na. But if you put it in your heart, mga kapatid, it will stay there. Amen. Amen? Yung feeling, mga kapatid, amen, dahil dun sa puso, mga kapatid, bumabalik sa iyo yung alaala. Di ba? Lalo na yung matatanda na ngayon. Amen. Di ba? Sa edad lang. Bata. Oh. Di ba anong nangyari? Di ba minsan bumabalik sa atin yung mga alaala? Di ba? Kasi nasa puso natin yun. Amen? Alaala magbabalik. Di ba? Amen. Which is true mga kapatid, sa Panginoon walang matanda. Amen. Hanggat nakakalakad ka, hanggat nakakakita ka, hanggat nakakarinig ka mga kapatid, hanggat nakakapagsalita ka, may pag-asa ka pa. Makawin ng kaluluwa. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, dapat maging masipag tayong Kristiyano mga kapatid. Amen. Amen. Doon sa last verse, sinabi mga kapatid, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus mga kapatid. Amen? Gawin natin ito mga kapatid. Because we don't know when our Lord Jesus will come. Pwedeng mamaya, pwedeng habang kumakain tayo mga kapatid. Amen? The point here is dapat lagi tayong handa. We should always be prepared mga kapatid sa kanya mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, again, we encourage one another mga kapatid to build one another mga kapatid. Amen? Magtulungan tayo sa iglesia mga kapatid. Amen. Amen? Dapat nandun yung when you help mga kapatid or when you do something mga kapatid, do it out of love. Hindi yung ginawa mo kasi sabi ni pastor yan. Diba? Kasi sabi ni pastor dapat ganun, hindi gawin. Mali na naman yun. Dapat pag gumawa ka kasama yung puso mo. Amen? Dapat kasama yung pag-ibig mga kapatid na hinihingi ng Panginoon mga kapatid. Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig mga kapatid. Amen? So mga kapatid, hindi ko na po hahabaan. Gutom na kayo. So mga kapatid, Paul is also calling us mga kapatid. Maging tayo mga kapatid ay sinasabihan dun sa sulat ni Paul. Amen? Na pinapaalalahanan tayo mga kapatid. Amen? Dahil alam ni Paul, kaya ito ginawa ito mga kapatid, alam ni Paul mga kapatid, na ang buhay sa sanlibutan ay masalimuot mga kapatid. Amen.
Amen. Walang kasiguraduhan, mga kapatid. Now, Paul wants to assure them, amen, that there is a God who can help you, who can answer all your prayers, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Everyone have testified the goodness of God. Amen? So, ibig sabihin, totoo yung Diyos na totoo siyang gumagawa, mga kapatid. Hallelujah. We are serving a one true God, mga kapatid. And His name is Jesus, mga kapatid. So, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo sa mga kapatid.